Hi guys, ako si John, 15 years kidney transplant. May good news ako sa mga pasyente, lalo na nawala sa Maynila and ang location nila ay nasa mga probinsya. Normally, lahat ng mga ina-upload ko dito ay true walk na. Pero this time, may tuturo sa inyo and may na-discover akong bago. Lalo na sa mga malalayong lugar kung paano magpasa ng medical assistance na hindi na kailangan pumunta. Ito yung tinutukoy ko sa inyo, yung Senate of the Philippines. Kung mapapansin nyo, lahat ng ina-upload ko puro walk-in kasi nga po nasa Maynila ako. And marami rin nagtatanong sa akin, paano kami mga taga-probinsya? Paano kami nasa malalayong lugar? Kaya naman, nag-research ako kung paano nga naman talaga yung mga nasa probinsya, paano nga naman talaga yung mga nasa malalayong lugar, paano sila makakakuha ng medical assistance, diba? Unfair naman sa kanila, diba? Hindi naman nila ginusto na magkasakit, lalo na hindi naman nila ginusto nasa malayong lugar sila. Pero majority kasi ng mga medical assistance, majority kasi ng mga guarantee letter ay nasa Maynila po talaga, nasa Quezon City, nasa Maynila. Kaya naman, nag-research talaga ako para makatulong sa inyo. Anyway, sana tapusin nyo itong video na to at ituturo ko po sa inyo. Kaya naman, ipapakita ko sa inyo yung best way, yung pinakamadaling way para magpasa kayo ng medical assistance. Yun lang po, sana tapusin nyo itong video na to. Ayan po, sana nakikita nyo itong monitor ko. Anyway, ito yung sa website ng senate.gov.ph or yung Senate of the Philippines. I-type nyo lang po sa Google or kahit anong mga application nyo dyan. So, click natin yung Senate of the Philippines. Kung mapapansin nyo, bago po ngayon yung website nila. And, chinek ko na rin to bago ako gumawa ng video. Noon kasi, yung ginawan ko ng video to, kulay blue pa siya. And puro text lang and konti na yung mga picture. Dito, napansin ko, mas maganda, kulay pula. And also, mas malaki na yung mga picture din, yung mga font. Feeling ko para mas lalong makita ng mga hindi masyadong mateking mga pasyente. Anyway, hindi natin priority yung mga sinasabi ng mga senators dito. Yan. Kung ibababa nyo dito, may makikita kayo dito na sa pinakababa. Ito, medical assistance tsaka social assistance. Pero mas nakafocus tayo dito sa medical assistance dahil ito nga po yung kailangan natin lalo na sa mga pasyente na nasa malayong lugar. Click natin yung learn more. Yan. Then dito kayo mapupunta. Ito yung paunawa. Ito importante to, kailangan malaman nyo, kailangan mas maintindihan nyo ha. Ang paghingi ng tulong sa Senate Assist ay libre. So wala po kayong babayaran. Anything na may sinisingil sa inyo or may tatawag sa inyo na kailangan nyo magbayad para magkaroon kayo ng guarantee letter, pag may tumawag sa inyo, pag Gcash ng ganito, pag ganyan, para magkayo ng GL, wag po kayo maniniwala. Lahat po, kahit hindi sa Senate, lahat po ng kukuhanan nyo ng medical assistance sa gobyerno, wala po kayong babayaran kahit piso. Dahil ito po ay galing sa mga taxes natin. Disclaimer lang po, ito tinuturo sa inyo, kung alam nyo na to at basic lang para sa inyo, salamat po, hindi na po to para sa inyo, para po to sa mga bago. Kaya ginagawa ko tong video na to. Anyway, pagpatuloy natin. Siguraduhin tama, malinaw at kumpletong ipapasa ang dokumento. Dahil sa rami ng request ng amin natanggap, limitado lamang ang maaari namin maproseso kada araw. Hihingi po namin ng pag-unawa kung natanggap ng assistance. Maaring muling humingi ng medical assistance pagkalipas ng 3 buwan. Ibig sabihin, kapag nakakapagpasa ka na or nakakuha ka na ng guarantee letter sa isang senator, after 3 months, pwede ulit kayo magpasa. Anyway, cross na natin dahil kailangan yan. Yan. Dito kung makikita nyo, ito na yung form ng medical assistance. Yan, ng Senate of the Philippines. Ilalagay, yung date na ito, automatic na po yan. Kailangan may address kayo ha. Kasi po, importante yung address na yan. It's either magte-text sila or mag-i-email para sa guarantee letter. Pero hindi ibig sabihin na may form na to, automatic magkakaroon na kayo ng GL agad-agad ha. Medyo matagal. Matagal talaga, lalo na kapag talaga through online. Based sa experience ko. Kasi kung mapapansin nyo, kapag gumagawa ako ng video, lahat po yun puro walk-in. Kasi para sa akin, mas madali kapag walk-in and mas nakikita ko na may chance na magkaroon ako ng guarantee letter. Pero, meron din naman sa online. Pero mas gusto ko kasi na walk-in lang para mas madali. Feeling ko mas madali para sa akin since malapit lang ako sa Maynila. Pero itong through online na to is mas favorable to sa malalayong lugar. Ngayon, maglalagay kayo ng hospital nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung sa hospital. So, para di na kayo mahirapan, naglagay na sila dito.
ng mga ospital na tumatanggap ng guarantee letter galing sa senators tulad nito. Yan, oh. I-check nyo na lang dito kung may ospital kayo dito. I-check nyo dito kung may ospital kayo dito para at least pwede kayo magpasa. Ayan, may mga taga-probinsya rin, oh. Saktong-sakto to. Let's say ako nasa NKTI lang naman ako. Yan. Tapos mamimili ka ng senator. Oh, select one, Senate of the Philippines. Yan. Feeling ko, itong form na to, para na po sa lahat. Parang general na siya. Kala ko kasi, paglagay ng Office of the Senator, ilalagay mo lang, Senate of the Philippines. Pero, check natin itong select one. Wala eh. So, Senate of the Philippines, parang, ano na siya in general na. Nalagay kayo ng first name, middle name, last name, then yung suffix nyo. Again, kailangan yung ilalagay nyo dito, yung tama. I-check nyo maigi, ha. Kasi kapag na wrong spelling kayo, tapos magkaroon kayo ng guarantee letter, hindi po nila tatanggapin yun sa ospital. Kailangan po tama yung spelling na ilalagay nyo. At the same time, yung mga information, tama ho talaga. Kasi kapag nagkamali kayo, sayang. Sayang ang pinasa nyo. Wala naman oras to, basta magpasa lang kayo. Date of birth, cellphone number, nationality, civil status, province, yan, representative name. Kapag yung gumagawa nito hindi po pasyente, kapag anak, pwede naman din. Kung hindi nyo makukuha yung guarantee letter nyo. Pero normally naman ini-email nito. Pero mas maganda kung yung mismo pasyente ang mag-fill up nito. Then, ito, patient service. Service ward, pay ward, outpatient, emergency. Normally ako sa outpatient ang pinipindot ko. Hindi ko na ito type to ha. Kayo nang bahala dyan ha. Alam nyo naman siguro yan. Ngayon, select one. Then, assistance needed, kung anong kailangan nyo, check natin. Yan o. Hospital bill, laboratory, diagnostic, medicine, dialysis, hemodialysis, chemotherapy, operation, others. Then, enter other assistance. Kunyari, kailangan nyo ng therapy or mga pangbakal, ilagay nyo rin po dyan. Tapos yung diagnosis nyo. Dito naman, importante rin to. Kailangan maximum of 5 MB. Ito, technique to, ituturo ko sa inyo. Lagi kasi ako din mapasok yun Nagawan ko ng paraan. Normally kasi, kapag ini-scan nyo or pinipicturean nyo yung yung mga dokumento nyo, hindi po siya maabot ng 5 MB. Mataas po kasi yun. Gawin nyo, pagka-picture nyo, screenshot nyo. Tapos, i-cut nyo na lang. Diba, pinipicturean nyo, sa cellphone nyo, i-screenshot nyo. Para bumaba yung MB niya. Ayan na, may totoo na kayo sa akin na. Dito, personal letter, upload nyo, clinical abstract, upload nyo din, hospital bill, treatment protocol, laboratory, barangay certificate of indigency, patient ID, authorized representative. Ngayon, kailangan yung papasok yung dokumento dito is updated. Kailangan updated po. At least 3 months. Wag yung mga 6 months, 1 taon, hindi po nila pwede yun, hindi tatanggapin yun. Ngayon, agree, submit. Pag i-submit yan, tamad kasi ako mag-type Ayan, ang daming kulang, di ba? Tatype mo lahat yan. Pero magpo-proceed na yan. Mag-o-okay na yan. Hindi ko naman isulat lahat. Siyempre, information ko yon. Madali na lang siguro to para sa inyo. Ayan, ganyan lang naman yan. Sobrang dali lang nito. Again, bago kayo mag-submit dito, i-check nyo muna yung hospital kung meron dito. Yan, kung may mga, feeling ko ang dami nito. Yan, normally mga government hospital to. Yan, i-type nyo na lang dyan. Kung hanapin nyo, tsaka kayo mag-submit. Then, ngayon, ito mas feeling ko mas okay to sa malalayong lugar. Kung malapit lang din naman kayo, kung taga Quezon City lang kayo, ang ospital nyo, NKTI, Heart Center, PGH, mas maganda kung mag-walk-in kayo. Mas madali para sa akin yun. Kung paano yung proseso, kung ano yung mga requirements, ilalagay ko po sa description yung link para mapanood nyo. Kailangan nyo mapanood yun para hindi po kayo magkamali, hindi kayo magpabalik-balik. Ayokong gumastos kayo na sobrang mahal dahil sa nagkamali kayo at kulang kayong dokumento. Kaya gumawa ko ng video. Again, yung mga ina-upload kong video is sobrang haba. Kaya kung mainipin ka, hindi po para sa inyo yung video na ina-upload ko. Lahat po ng video na ina-upload ko para po sa mga willing na magkaroon ng guarantee letter,
sa willing na magkaroon ng medical assistance, kasi hindi ko po pwedeng gawa ng video na sobrang iksi. Kasi nga po, mas lalong hindi nyo maiintindihan. Lahat po ng video ko wala na pong effect. Pagka video, upload lang lahat. Wala nang edit. Kasi para sa akin, mas importante pa rin yung impormasyon na makukuha nyo sa akin. Yun lang. Ganito kadali lang sa Senate. Again, kung malapit lang kayo, mag-walk-in na lang kayo. Ito para lang po sa malalayo. Sana po natulungan ko kayo sa ganitong video, lalo na sa mga nagtatanong sa akin, sa mga naka-follow sa akin, na paano kami mga taga-probinsya. Honestly, hindi ko talaga masagot. Ang palagi ko lang sinasabi, tanungin nyo yung ospital nyo, magtanong kayo sa facilities na pagkukuha nyo ng gamot or paggagamitin nyo ng guarantee letter. Kung tumatanggap sila ng guarantee letter, kung hindi man sa Senate, sa President, sa OBP, sa party list. Kapag sinabi nilang yes, may mga specific kaming mga ahensya na tumatanggap ng guarantee letter, tanongin nyo kung sino-sino yung may pondo sa ospital nyo. Kunyari, si Senator na ganito, si ganyan. Yun naman yung taging paraan para magkaroon kayo ng guarantee letter. Honestly din, unfair talaga sa mga taga-probinsya. Kasi lahat kasi ng mga assistants ay nasa Maynila. May mga kilala ako na mga pasyente or mga kidney transplant din na lumuluwas talaga sa Maynila. May mga taga Mindanao, taga Visayas, nagpa-kidney transplant dito. Luluwas lang dito para maghanap ng guarantee letter. Isang bagsakan ang punta nila. Tapos tsaka sila kukuha ng gamot. Ganun kahirap at sakripisyo. Pero tignan nyo rin Ito para sa malalayo na sa lugar. Tignan nyo rin. Timbangin nyo rin kung talagang worth it ba talaga na lumuwas ng Maynila para magkaroon ng guarantee letter na worth 3,000, 2,000, pero pamasahe, pagkain nyo, pang accommodation nyo, aabot ng 10,000, di ba? Useless din yung pagluwas nyo dito kung konti lang yung makukuha nyo. Maganda kung ipunin nyo, di ba? Ipag-pray lang natin na dumating yung panahon na meron na sa mga probinsya. Meron din naman talaga, pero hindi talaga sobrang dami. Yun lang po, sana nakatulong tong video na to, and pasensya na po, sinisipon ako. And i-upload ko agad to. Kinuha na ko to ng umaga, i-upload ko agad, wala nang edit. And bago matapos tong video na to, nakikiusap po ako sa mga hindi pa po naka-follow sa akin. Sana i-follow nyo po tong YouTube ko, John R. Boys. Subscribe nyo po ako para mas lalo marami tayong matulungan. I mean, ma-share nyo ito sa mga kapwa nyo pasyente, sa mga bago, lalo na sa mga bagong pasyente na walang idea kung paano kumuha ng medical assistance. Kasi naiintindihan ko yung mga ganon dahil naranasan ko rin yan na walang mapagtanungan. Kaya ayun, gumawa ko ng ganitong content para makatulong sa mga bagong pasyente na walang idea talaga. Para at least iisipin na lang nila magpagaling, di ba? Sana i-subscribe nyo ako dito, John R. Boys. I-click nyo na rin yung bell para ma-update kayo sa mga videos, sa mga bagong papasahan ng medical assistance, para hindi po kayo mahuli. Kasi lahat po ng ginagawan ko ng video, real time po yon. Pag nakakuha ko kahapon nakakuha ko, i-upload ko agad yon. Kasi hindi ko kailangan patagalin. Kasi pag nag-upload ako ng after 2 weeks, wala na silang pondo, di ba? May mga ganung pangyayari. Kaya ina-upload ko agad na kinabukasan para makapagpasa kayo agad. Kaya dapat i-follow nyo ako dito, i-subscribe nyo ako, John R. Boys. I-click nyo na rin yung bell, then panoorin yung mga videos ko, i-share nyo rin. Tulungan nyo rin po ako para mag-grow yung channel natin, para makatulong tayo sa iba. And also, i-follow nyo rin ako sa ibang social media platform ko, sa Blue App, John R. Boys. TikTok, John R. Boys. Yun lang po, sana nakatulong tong video na to. And again, kung nasan man tayo, kung ano man ang ginagawa natin, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi.